Mga kwentong pambata. Ang isdang may gintong ulo. Noong unang panahon, sa gitnang Ehipto, nakatayo ang isang palasyo. Nagluluksa ang buong kaharian dahil sa pagkakasakit at pagkawala ng paningin ng kanilang hari. Marami ng doktor ang sumubok na ibalik ang kanyang paningin. Ngunit walang nakapagpagaling sa hari. Walang humpay na nananalangin ang buong kaharian. Ilang araw ang lumipas. Isang bangka ang dumaong sa pantalan. Sakay nito si Dr. Wazir. Ayon sa kanya, personal siyang manggagamot ng isang magiting na hari sa ibayong dagat at handa siyang gamutin at tingnan ang kalagayan ng hari ng Ehipto. Masama ang lagay niya pero may pag-asa pa naman siyang gumaling. Mahirap ito, pero hindi naman imposible. May babalik ko ang paningin niya. Ngunit kailangan ko ng espesyal na langis o pangaplas. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo para magawa ang espesyal na langis. Basta ipangako mong gagaling ang ama ko. Ang panghaplas na kailangan ko ay gawa sa luha ng isang isdang may gintong ulo. Mahahanap mo ang isdang yon sa tinatawag na Great Sea. Nandito ako sa loob ng 100 araw. Kung matatagpuan mo ang isdang yon sa pagitan ng mga araw na yon, magagawa ko ang panghaplas na yon para sa iyong ama. Pero kung hindi mo ito mahanap sa loob ng 100 araw, kakailanganin ko ng iwan kayo. Nagmadaling umalis ang prinsipe kasama ang kanyang mga tauhan. Milya-milya ang layo ng Great Sea sa kanilang palasyo. Hindi tumigil ang prinsipe at ang mga tauhan nito sa paghahanap ng isdang may gintong ulo. Ilang buwan na ang nakalipas, pero hindi pa rin nila matagpuan ang isdang hinahanap nila. At sa ika-100 araw, 1 oras na lang ang natitira bago matapos ang huling araw na itinakda. Kahit matagpuan ko pa ang isda at makabalik man ako sa palasyo, malamang hindi ko naaabutan pa si Dr. Wazir. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Lulusong ako ulit sa tubig sa huling pagkakataon. At lumusong nga siya. Kung papalarin siya sa pagkakataong yun, natagpuan na niya ang isdang may gintong ulo. Inahon niya na ang isda sa tubig at nilagay ito sa isang mangkok na may tubig nang tatawagin na niya ang mga tauhan niya. At pabalik na siya. Napatingin siya sa isda at pagkatapos ay hindi siya nakagalaw. Nagmamakaawang tumingin sa kanya ang isda. Kahit hindi ko pa maabutan si Dr. Wazir, papatayin pa rin nila ang isdang ito at siguradong pag-e-eksperimentuhan. Hindi ko pwedeng gawin to. Tatanggapin ko na lang ang parusang ibibigay nila sa akin. Pero itinuro sa akin ng mga magulang ko na huwag saktan ng sino mang inosente. Agad na pinakawalan ng prinsipe ang isda sa tubig at bumalik na sa palasyo na hindi alintana ang magiging pagtanggap sa kanyang pasya. Pinakawalan mo ang isda! Lapastangan ka! Ikulong siya sa Bartolina ngayon din! Alam ng lahat na kapag may ipinatapon sa Bartolina sa kaharian nila, hindi na maaari pang palayain o kahit ipatawag man lang ang taong ito. Maluwag na tinanggap ng prinsipe ang parusang ito at tahimik na umalis. Nang gabing iyon, patagong pinuntahan ng reyna ang kinaroroonan ng prinsipe. Nako, anak ko. Galit na galit sa'yo ang iyong ama. Pero naniniwala akong kakalma din siya at magbabago rin ang isip niya. Kailangan mo nang umalis sa palasyo, anak ko. Inayos ko na ang lahat sa pag-alis mo. Pero ina! Oo, alam kong sinuway ko ang utos ng hari. Pero ikaw na lang ang nag-iisang tagapagmana ng kahariang ito, anak. Kailangan kitang protektahan. Dinala nila ang prinsipe sa isang sikretong lagusan na patungo sa ilog. May isang bangkang naghihintay na roon sa kanya. Malungkot na siyang nagpaalam sa kanyang ina at sinimulan ang kanyang paglalakbay. Matapos ang buong gabing paglalayag, panandalian siyang nagpahinga sa isang daungan. Habang naglalakad siya malapit sa may tindahan para bumili ng prutas, nilapitan siya ng isang batang Arabo. Ginoo, bago lang po ba kayo rito? Oo. Ikaw,
Taga rito po ako at naghahanap po ako ng trabaho. Kailangan niyo po ba ng tagapagsilbi? Oo, kailangan ko sana ng kasama sa paglalayag. Pero paano kita mababayaran? Maaari niyo po akong bayaran ng kahit anong gusto niyo sa katapusan ng taon, Ginoo. Masayang-masaya ang prinsipe dahil may makakasama na siya sa napakahabang paglalakbay na pagdadaanan niya. Binili na niya ang lahat ng pangangailangan niya sa paglalakbay. Kasama ang kanyang kaibigang Arabo, naglayag sila ng ilang linggo bago nakarating muli sa isang daungan. Tumigil tayo dito, Ginoo. Malayo-layo na rin po ito sa kaharian ninyo. At hindi naman po tayo maaring maglayag na lang sa buong buhay natin. Manatili tayo rito para mahanap kayo agad ng mga kababayan niyo pag kailangan nila ng tulong. Parang alam na alam mo ah. Bakit mo naman naisip na hahanapin nila ako? Pakiramdam ko lang po yun. Dumaong na ang prinsipe at ang batang Arabo sa pantalan at nagsimulang maglibot sa kahariang iyon. Napakaganda ng lugar na iyon. Nakatagpo sila ng matutuluyan at kinausap ang bantay doon. Sinabi sa kanila ng bantay na naghahanap ng mapapangasawa ang hari para sa kanyang anak na babae roon. Napag-usapan nila kung gaano kabait ang prinsesa nila. Napansin ng Arabo na tila ba nahuhulog na agad ang loob ng prinsipe sa dalagang pinag-uusapan nito. Oh, Ginoo! Aba, dapat mo nang makita ang prinsesang ito. Nako, hindi pwede. Isa siyang... Ay, nako. Alam ko namang gusto na rin magkapamilya nitong amo ko. Ginoo, puntahan niyo na. Oo, tama ka. Sige, pupuntahan ko siya bukas na bukas din. Tulad ng napag-usapan, kinabukasan nga, pumunta nga sa palasyo ang prinsipe. Naglakad siya hanggang sa kinaroroonan ng trono ng hari at nagbigay galang. Kamahalan, narito po ako upang hingi ng pahintulot niyong pakasalan ng prinsesa. Talaga ba? Kung ganon, ipapahanda ko na kagad ang inyong kasal. Opo, masusuno. Pero kamahalan, hindi niya man lang po ba ako kikilalanin? Hindi na kailangan. Hindi ka na rin naman mabubuhay matapos ang 24 oras ng kasal. Alam mo naman yun, di ba? Hindi po, kamahalan. Mukhang hindi po nakaabot sa kaalaman ko ang impormasyong yan. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa akin? Alam mo kasi, nakapagpakasal na ang anak ko sa 192 lalaki. Wala na isang nakatagal sa kanila matapos ang 24 oras ng kasal nila. Pwede mo pang pag-isipan ang binabalak mong pagpapakasal kung gusto mo, iho. Pinag-isipan itong mabuti ng prinsipe at walang alinlangang nangakong babalik kinabukasan para sa seremonya ng kasal. Pagbalik sa kanilang kinatutuluyan, Nasisiraan na ba kayo ng bait, ha? Kaibigan, bakit para bang sa tingin ko nanganganib ang buhay ng prinsesa? Para bang nasasaniban siya? Kailangan ko siyang tulungan. Hama ko, hindi kayo matitinag. Haharapin natin ang sino mang sumanib sa kanya. Espesyal ang gaganaping kasal na yun. Punong-puno ng magagandang palamuti ang palasyo. Sa kabilang dako, sa bakura naman, hinuhukay ang libingan ng prinsipe. Nasisigurado na ng lahat na ang dayuhang ito na ang ika-173 taong mamamatay pagkatapos magpakasal sa prinsesa. Sa ika-12 oras matapos ang kasalan, umupo ang prinsipe sa isang malaking upuan. Hindi alam ng prinsesa na kasama nila ang Arabo sa silid at nagtatago sa loob ng aparador habang naghihintay ng tamang pagkakataon para protektahan. Tumunog ang orasan. Oras na. Dahan-dahang lumabas ang makintab na ahas sa mahabang manggas ng damit ng prinsesa. Handa na sanang kumilos ang prinsipe nang may hindi inaasahang pangyayari. Tumugtog ang kakaibang musika. Papalapit na nga ang ahas sa prinsipe. Naparalisa ang prinsipe at ang prinsesa nang dahil sa tumutugtog na musika.
mapapasailalim sa hipnotismo ang sinumang makarinig ng musika. Mabuti na lamang hindi naaapektuhan ang batang Arabo. Lumabas siya ng aparador at sinakal ang ahas. Napatigil ang musika sa pagtugtog. Nang dahil doon, nagbalik ang kamalayan ng prinsipe at ng prinsesa. Dali-daling nilagay ng batang Arabo ang ahas sa kahoy na banga at isinarang mabuti. Teka! Bakit hindi ka naapektuhan ng tumugtog na musika? Hindi na po yun mahalaga, kamahalan. Ang importante lang naman, nakaligtas po kayo ngayon. Agad na natanggal ang sumpa ng prinsesa. Umiyak at niyakap nilang dalawa ng mahigpit ang isa't isa. Ilang araw ang lumipas. May dumating na mensahero sa palasyo. Hinanap niya ang prinsipe at nagbigay ng magandang balita. Kamahalan! Magandang balita po! Nagbalik na ang paningin ng inyong ama! Inamin na po ng reyna ang inyong pagtakas at hiniling po niyang sana'y magbalik na kayo sa kaharian! Agad nilang pinaghandaan ang kanilang pagbabalik. Masayang umalis ang prinsesa, prinsipe at ang kaibigan niyang Arabo matapos magpaalam sa hari. Nang makabalik sila, nagbunyi ang buong Ehipto. Nagtagal ng ilang araw ang selebrasyon. Pero sa pagkakataong yun, kinailangan na ng Arabong umalis. Pero bakit? Pwede ka namang manatili dito ah. Hindi naman kita itinuring na iba sa akin. Matali kitang kaibigan. Napakabuti niyo po sa akin, Ginoo. Isang katangi ang nagpalapit po sa akin sa inyo. Teka, hindi ko maintindihan. Matatalas po ang memorya naming mga isda, kamahalan. Isda? Opo. Ako po yung isdang may gintong ulo na minsan yun na rin pong nailigtas noon. At ngayong nakabalik na kayo sa inyong kaharian, kailangan ko na rin pong bumalik sa amin. Magiging matalik pa rin tayong magkaibigan, kamahalan. Nandito lang po ako palagi para protektahan kayo. Tinulungan mo akong makabalik sa tahanan ko. Hindi naman kita mapipigilan na bumalik sa tahanan mo eh. Niyakap ng prinsipe ang kaibigan niya at pagkatapos ay umalis na ito. Nangilid ang luha ng prinsipe. Madalas na pumupunta ang prinsipe sa Great Sea para dalawin ang kaibigan niya. Naging matalik nga silang magkaibigan ng isdang may gintong ulo habang siya'y nabubuhay.